Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, ang pag-uusapan natin itong mga smuggler ng langis na ibinunyag ni Senator Rapi Tulfo na hanggang sa ngayon hinahanap pa ng mga taga Bureau of Custom. Ngayon, bago natin simulan yung topic na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwedeng pakipindot ang subscribe button at the same time, pakilike na rin po yung video. Wala naman pong bayad dyan. So, pakipindot na. So ngayon, pag-usapan po natin itong nangyaring hearing na to kung saan gaya ng nangyari, hindi naman dumalo or hindi nakadalo yung mga inaasahan ni Senator Rapi Tulfo na sasagot sa kanyang mga itatanong dito sa hearing na to. Bagkus, nagpadala na naman ng mga representative o spokesperson itong taga Bureau of Custom. Dito kasi makikita po natin dito na si Senator Rapi Tulfo, may ideya siya kung sino-sino yung mga nag-i-smuggle ng mga langis. Pero itong mga taga-custom, parang mga bulag or wala silang alam na meron pala nangyayaring smuggling ng langis dito sa ating bansa. So panoorin po natin ito. Nagpatawag ng consultative meeting si Senator Rapi Tulfo para sa ginagawang fuel markings, ngunit labis lamang itong nadismaya dahil walang napiga na anumang impormasyon mula sa mga kinatawan ng iba't ibang kinauukulang ahensya ng gobyerno. So paano may mapipiga? Siyempre nagpadala ng representative, siyempre hindi na magsasalita ng walang consent o ng walang timbre galing sa taas. Alam nga naman magkukuda sila dyan na magbibigay sila ng information na alam nilang pwedeng ikalaglag ng kanilang mga boss dyan sa Bureau of Custom. Siyempre, mananahimik yung mga yan kahit sabihin natin meron silang alam. Siyempre, magdi-deny sila dyan para lang siyempre pagtakpan yung kanilang sarili, especially yung kanilang mga boss. So dito makikita nyo yung pagiging pagkakadismaya uli ni Senator Rapi Tulfo dahil nga kinatawan lang o spokesperson, representative lang yung pinapunta dyan sa consultative meeting na yan. Kaya nga dito, matatawa na lang si Senator Rapi Tulfo na naiinis dahil nga parang binabaliwala lang ng mga ahensyang ito yung mga pagpapatawag ng hearing ng mga senador. Walang nakuha si Tulfo kung di paghingi ng paumanhin. Ako na sumasagot ng tanong ko, sagot ko. Ano ba to? Sorry kung ganun rin lang. Bakit ho pa kayo nakapwesto sa gobyerno? Sayang po. Totoo naman Diba? Sayang lang yung sayang lang yung effort diyan. Kung ang sasagot puro hindi nila alam. O ayaw lang talaga nila magbigay ng impormasyon doon sa mga itatanong ni Senator Rapi Tulfo. Siyempre, talaga makikita mo yung pagkadismaya rito ni Rapi Tulfo na tanong nga niya, sagot niya pa. Saan ka nakakitang hearing na ikaw na yung nagtanong, ikaw pa yung sasagot sa itinatanong mo. Pinapasweldo sa inyo ng ating gobyerno ng mga simpleng katanungan in behalf of taong bayan. I'm here because I was elected by the people to ask questions like this. It is my job. I was voted for this. I represent the people of the Philippines. Sa labis na pagkadismaya, ibinunyag na lamang ni Tulfo ang pangalan ng mga tinukoy niyang sangkot sa oil smuggling. Pakinggan ninyo yung mga babanggiting pangalan ni Senator Rapi Tulfo kung kilala daw ba ito ng mga taga-custom. Kasi ito mga babanggitin ni Rapi Tulfo, nakuha niyang information sa kanyang intel na ito yung mga big time smuggler ng langis. Pero pakinggan ninyo, tingnan nyo kung ano isinasagot nitong mga taga-custom. Bureau of Customs, kilala mo si Don Rabonsa ng Navotas? No, sir. Smuggler yan ng oil. Kasama na yung pag-smuggle niya ng asukal galing Hong Kong. Batangas and Sariaya, kilala mo si Sunny Q? QUIU? No, sir. Kilala mo si Jackie Chu? No, sir. Kilala mo si Aaron Uy? Sorry, Your Honor. Kilala mo si Lyndon Tan?
No, sir. Dumako tayo sa Maribeles, Bataan. Kilala mo si Alex Chua? No, sir. Kilala mo si Bogs Biolago? Not familiar, sir. Not familiar. Jong Magundadato? Hindi po. Ito po yung listahan ng mga big time smugglers. Kita nyo, lahat ng binanggit ni Senator Rapi Tulfo, hindi niya kilala. Pero, kung titingnan nyo yung reaksyon ni Rapi Tulfo dun sa hearing na yan, alam niya na may alam tong mga taga-custom at nagbubulag-bulagan lang na hindi nila alam yung mga binanggit ni Senator Rapi Tulfo na ito yung mga big time smuggler. Na ito wala sa radar nila, imposibleng wala sa radar nila. Pero sasabihin ng iba dyan, kilala naman pala ni Rapi Tulfo kung sino yung mga smuggler, ba't hindi pa niya ipakulong? O hindi pa niya kasuhan? Tandaan po ninyo, si Senator Rapi Tulfo, ang mga senador wala po yung police power. Ang may karapatan lang humuli dyan is yung mga pulis. Ngayon, huli lang ng pulis yan kung ito ay masasampahan ng kaso. So, sino ba dapat ang magsampa ng kaso rito? Dapat mga taga-Bureau of Custom. Kasi nga hindi dumadaan sa tamang proseso yung mga smuggler na yan, hindi nagbabayad ng tax kaya nga smuggler. So, dapat sa kanila mismo manggagaling yung pagkakaso niya, yung pagsasampa ng kaso dun sa mabinanggit ni Senator Rapi Tulfo para ayan masampa ng kaso, malitis, kung mapapatunayan na sila lumalabag at sila mapatunayan na mga smuggler talaga, makasuhan at madampot ng mga pulis, mahuli, maikulong. So, ganun po yung dapat mangyari niyan. So, dahil nga sabi nito na taga-custom, hindi niya kilala, so lumalabas na yung pwedeng pinagtatakpan o talagang itong mga smuggler na to may kilala doon sa loob ng custom para hindi sila, alam nyo nun, makasama doon sa kanilang radar. Kumbaga parang sa drug war ni Pangulong Duterte, di ba? Wala sila sa drug list para hindi matukhang. So, posible na itong mga smuggler na binanggit ni Senator Rapi Tulfo wala doon sa hot list ng Bureau of Custom. Pwedeng naglalagay sila, may binabayaran, may kakilala sa loob ng custom. Pwedeng ganon. Kaya hindi sila nasasampulan na makasuhan. Pero dito sasabihin ni Senator Rapi Tulfo na kung bakit hindi nasasampahan ng kaso or wala pang nakukulong na smuggler dito sa Pilipinas. Kahit na sabihin natin na nasa watchlist yan, binanggit na na Senator Rapi Tulfo na itong mga smuggler na to, hindi pa rin nakakasuhan or kung makakasuhan man, malabnaw yung ikinakaso, pwedeng sinasadyang labnawan lang yung kaso para lang sabing may kaso yung mga smuggler na to, malabnaw lang para ma-dismiss. Siyempre, kayang-kaya magbayad ng mga smuggler na yan, maraming pera yan. Milyon o bilyon ang kinikita niyan sa pag-smuggle. Ano ba naman yung maglagay siya doon sa mga taga-custom na umahawak sa kaso na para lang palabnawin yung pwedeng ikaso sa kanila. Ang sa ganun, makalasot sila. So, panoorin po natin dito, babanggitin dito ni Senator Rapi Tulfo, bakit hindi nakakasuhan or bakit hindi nakukulong itong mga smuggler na to. All smugglers. Kilala mo si Dondon Alahas? Baka makilala mo na. Dondon Alahas. Hindi po. Malakas ang loob ni Tulfo sa pagbubunyag ng mga sinasabing oil smuggler sa bansa dahil anya mapapagkatiwalaan ang kanyang source ng impormasyon. Reliable yung source ko. And yung iba doon, nasa radar na ng customs. Believe me. Dito makikita nyo, pretty much confident dito si Senator Rapi Tulfo na reliable yung kanyang source. Siguro meron siyang tao sa loob ng custom. Kasi madali naman kumuha ng ng magiging mata sa custom. Siyempre marami na lumalapit diyan kay Senator Rapi Tulfo na tulong. Meron din nagbibigay ng mga tip. Kasi nga may mga nahil na siyang mga sumbong before. Kahit hindi pa siya senador, yan din yung mga inirereklamo sa kanya. Kasi ako matagal na rin akong taga-pakinig at taga-panood ng programa ni Senator Rapi Tulfo.
At may napanood na ako doon, tsaka napakinggan na talagang sinasabi nga talamak ang pag-smuggle ng langis dyan sa custom. Yung tinatawag ba na paihi, usually ganun eh. Pero yung mga small time lang yun. Pero yung mga big time, yung ngayon dumadaang mga barge na dinideclare na iba or hindi na dumadaong ng pantalan para magbayad ng tax. So, dito, confident si Senator Rapi Tulfo na 100% reliable yung kanyang source. Ngayon dito babanggitin niya kung bakit wala pang nakukulong o wala pang nasasambahan ng kaso ng mga smuggler na to. Alam ng customs yun. Alam na ng mga taga-customs. Nasa radar na nila yun. Kaya lang, nagbubulag-bulagan sila. Malay natin, baka ilan doon ay na-file ng kaso. I don't know. Maaaring na-file ng kaso na. Pero ang tanong, ano nangyari doon sa kaso? Kasi kadalasan dyan nangyari sa Bureau of Customs. Magpapile sila ng kaso. Pagkatapos, nababaliwala din. Alam niyo na siguro sagot kung bakit nababaliwala. Diba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo na sinasampa ng kaso pero nababaliwala. Kasi nga, malabnaw yung ikinakaso. Na alam na, parang ano lang, masabi lang na nasampahan ng kaso itong mga smuggler na to. Pero ang totoo lang, para lang, yun nga, para lang masabi na sampahan ng kaso. Para lang meron silang mai-report. Kasi medyo pansinin ninyo, hindi lang sa langis yung pag-i-smuggle, marami yan. Maraming binabalita na nahuhuling mga smuggled na kargamento, produkto, pero walang nahuhuling tao na smuggler. Diba? Yung binibigay na, nakakumpiska sila ng ganito kalaking halaga ng smuggled na sibuyas, malaking halaga ng bigas, pero wala silang nahuhuling mga smuggler. Puro kontrabando lang yung nahuhuli. So sinasabi nga nila na baka daw na pinalalabas lang na nakahuli sila, pero wala talagang planong ipahuli. So parang yung halimbawa sa mga sibuyas, mga reject na sibuyas so ipinapahuli nila. Pero yung mga matitinong mga sibuyas, yung sabi ng mga good quality, yun yung nailalabas nila sa custom. Yun yung mga na-smuggle nila. Pero yung mga pabulok na, yun yung pinapahuli para lang sabihin na nagtatrabaho ng maayos ang custom at ibibida nila na malaki yung kanilang nakumpiska. Pero ang tanong, may nahuli na bang smuggler sa mga smuggled goods na nahuhuli ng custom? Di ba wala? Kahit na, biruin nyo, sabihin natin sa warehouse na huli yung mga smuggled na produkto. Ang dahil naman malaman kung sino may-ari ng smuggled na nung warehouse na yun eh. O sabihin natin rumerenta. Hindi tanungin mo yung may-ari ng warehouse kung sino yung nagrenta sa kanya, habulin yung mga nangungupahan dun sa warehouse na yun. Pero ang nangyayari, wala silang nahuhuli. So puro smuggled goods lang or product lang ang nahuhuli ng custom. Walang nakukulong. Walang nakukulong. Hanggang file ng kaso. Meron na ba kayo nabalita na smugglers nakakulong? Wala pa. Really. Meron na ba kayong balita smugglers na warrant of arrest at nahuli, nakaposas, tapos pinicturan? Di ba? Wala eh. Really. Lalo big time small, wala. Pero small time, meron. Ang dami. Ayon Totoo naman eh, di ba? Pag minahuli sila sa custom na, alimbawa, yun nga, nagpapaihi lang ng gasolina. Nagpapaihi ng mga, yung maliliitan lang, hilang inuhuli nila. Antimano, picture kagad, press release, para lang meron silang maipakitang na sila ay nagtatrabaho. Pero yung mga big time smuggler, wala silang maipresenta, wala silang maipakulong. Ni wala nga silang maibigay na pangalan. Ito kahit binigay na nga ni Senator Rapi Tulfo kung sino-sino yung mga big time na smuggler na to. Pero pag tinanong mo ang custom, wala sa watchlist nila. Di ba? Yung ngayon makikita niya parang pinagtatakpan ba? Imposibleng walang na hindi nila alam. Talamak ang smuggling sa Pilipinas. Talamak na talamak, ang dami nga nilang nahuhuli. Pero ang tanong, bakit walang pangalan silang inilalabas? Ito, sinabi na nga ni Senator Rapi Tulfo yung mga pangalan, pero hindi kilala ng custom. Doon ka magtataka. Di ba? Binigay na yung pangalan, hindi pa rin nila kilala. Ngayon, pag tinanong itong Senator Rapi Tulfo kung ito ba ay manasampahan ng kaso, malamang sa malamang hindi.
Or kung meron man, na-dismiss na yung kaso dahil nga malabnaw yung kinaso. Sa senador, bahala na ang mga kinauukulang ehensya kasama ng Malacanang kung iimbestigahan ang mga ginawa niyang pagbubunyag. Kaugnay naman sa hindi pagsipot ng mga opisyal na Yun yung nakakatakot, di ba? Na, tingnan nyo, ibibigay niya na daw sa Malacanang na yung mga pangalan ng mga smuggler na to. Pero sa tingin ko, walang mangyayari. Bakit ko nasabi? Tandaan nyo, yung sinabi ni Senator Amy Marcos, kilala daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga nag-smuggle ng bigas. Bas, kay Senator Amy Marcos mismo nanggaling na kilala daw ng kanyang kapatid. Magalit ka na, sabi niya kay PBBM noon kay Bongbong Marcos, magalit ka na. Kilala mo naman sino yung mga smuggler na yan. Pero anong nangyari? Tahimik si Pangulong Marcos. Sinabi niya na hindi siya mag-i-import ng bigas. Diba? Nung nagkaroon nga ng issue dun sa importation ng bigas, sabi niya hindi daw mag-i-import. Ang alam ko, ang i-import lang dapat nun is nasa 200 metric tons ng bigas. Hindi niya pinayagan yun. Nung panahon pa ni, I think kasi simula pa lang yata ng administrasyon niya, kasama si Atty. Vic Rodriguez, yung kanyang executive secretary, yung pinaka-abogado niya, hinarang niya yung almost 200 million metric tons ng bigas. Pero nung biglang pumutok na magkakaroon na naman ng shortage daw, ang biglang in-import is 400 million metric tons ng bigas. Di ba? So, dito makikita ninyo na kumbaga parang alagang-alaga yung mga smuggler sa panahon ngayon. Kasi nga, sabi nga si Senator Amy Marcos, kilala na nga ng Pangulo natin, pero anong nangyayari? Hindi naman nahuhuli, hindi naman nakakasuhan. So, kahit ibigay pa ni Senator Rapi Tulfo yung mga pangalan ng mga smuggler na yan, parang baliwala lang din. Ngayon, sasabihin nga nila, di ba, sinasabi nila, kilala mo naman, Senator Rapi Tulfo, bakit di mo pa ipahuli? Hindi mo ipakulong. Ngayon, kahit naman, ang magagawa lang naman dyan ni Senator Rapi Tulfo is magpatawag ng Senate hearing. Yun nga lang, hindi naman siya may hawak ng agriculture committee na yan, sumahawak sa mga agricultural product. So, depende na dun sa may hawak ng komite kung magpapatawag siya ng hearing. So, makikita natin dito na talagang very organized na ang mga smuggler dito sa Pilipinas. So, yan lang po sa ngayon. Maraming salamat po.